Dito tayo ngayon mga ka-sideline sa lagyan namin ng sisiw. So meron na namang patay. Kaya kinancel ko lahat ng reserves. Busy kasi ako mga ka-sideline this week, as in 1 week talaga. So kami, kumpiyansa kami kasi nga na-try na namin dati, pero yun nga, nakalimutan namin yung disiplina na dapat gawin talaga yung tama. Ang nangyari po kasi dito is hinaluan namin ng mas matatandang panabong. Kita niyo yung dalawang panabong yan, at saka yung sa gilid, parang may ano yan, parang nagkasakit. Pero wala na akong choice kasi nga ito na, nandito na tayo. So ito na yung ikalimang G-series na namatay. So patay na mga sideline. So ang presyo ng sisiw na binibenta natin ay 500. Sa 2 weeks 5 na yung namatay. So parang nagtapon na ako ng isang sakong feeds. And then ito wala, cancel lahat. Yung medyo okay dito sa kanila ay nasa ano lang, isa lang yata, yung puti lang, wala rin. So hindi pwede. So napakahirap mga sideline. Sana wag nyo akong gayahin. Alam kasi namin na bawal talaga yung paghahalo ng ibang edad. Ang nangyari ngayon, itong panabong ay biglang nagkasakit. Alam naman natin yung mga panabong, sensitive yan. So damay-damay lahat. So ito na. So ginagamot na to ngayon, pero yun nga, hindi pwedeng i-out, hindi pwedeng ibenta. So for keeps na lang to. Sino yung makakasurvive, yun na lang yung ikikip ko. Focus na ako sa next breeding. Baka ang pwedeng gawin sa mga sisiw na to ay katayin na lang kasi total oriental naman. Kapag ito gumaling mga ka-sideline, hindi ko pwedeng ibenta to. Meron naman akong bagong hatch dun sa kabila, pero konting-konti lang yun. Hindi talaga yun marami, nasa ano lang, 5 o 6. Tapos meron pa akong paparating. Pero yun nga, ito yung sayang kasi meron tayong meron tayong hindi nabigyan. 7 heads yung hindi natin naibigay. Napakasayang mga ka-sideline. Lalong-lalo na sa part ko na hindi ako nagbe-breed kung wala akong purpose, kung hindi ako mag-out. So ito for out talaga sana. Pero yun nga, nadali tayo ng kumpiyansa. Nakalimutan ng disiplina na dapat gawin ang tamang pag-aalaga ng sisiw. Ang tamang pag-aalaga ng sisiw, pinakauna, same age dapat. Ito hindi kasi ito same age. So, ito ang nangyari. Napakahirap. Napakasakit rin kahit ganito lang to, pero ganito lang talaga yung ina-out ko dito. Ganito lang karaming heads. So, buti na lang nakabenta tayo ng Brahma kanina worth 5K. So, nakaginhawa tayo ng konti. Kasi yung Brahma natin ay benta natin ng 2 heads sa halagang 5,000. Baka katay na lang to sa birthday ko or ipapadala ko to sa dating bahay namin. Doon range lang sila and then katay. Kasi ito talaga yung technique namin dito. Kal talaga kami. Kapag mahina sa sisiw pa lang, hindi na pwede yung ibigay sa mga buyer. Kasi hindi pwede yan. Ilalaban ng iba yan, ibibreed. Tapos ibibreed nila tong ganitong sisiw. Ganito yung history. Nako, hindi pwede yan mga ka-sideline.
So nag-chat na ako sa iba na iba na lang kumuha. Napakasakit sa heart na ganyan yung i-chat natin. Kay Doc Jade nagkuha rin siya. Napakasakit rin na sinasabi na parang nahihiya ako. Kasi ito rin kasi yung replika kung anong klaseng tao tayo. So ito dahil sa ganito, so makikita na naging pabaya tayo. Totoo naman talaga naging pabaya tayo. Kasi nga syempre naghahanap buhay rin tayo. Late na talaga ako nakakauwi this week. Minsan 10, minsan 9. So, yun. So, sa sitwasyon ngayon, sobrang nanghihinayang ako. Meron kasi ako ditong pure J45. Tsaka yung ibang lahi nito ay yung Brazilian na halong J45. Pero, na-priming ko na ulit yung dalawang hen ko. Nagpapakasta na. So, andun na, nagkakasta na ako. Sayang lang talaga tong mga naunang sisiw. Kasi last time din, hindi talaga ako nagkaproblema sa J-series. Yung 8 na napisa, 8 rin ang napalaki natin. Hindi talaga problema itong mga oriental breed sa totoo lang. Sana hindi na to maulit sa amin. At saka sana rin ay maging example to sa iba na kung alam natin ang tama, sundin talaga natin. Sayang yung pera. Ito talaga yung salarin itong panabong itong sa gilid yan. Diyan talaga yung nagsimula at saka yung isa pa. Ay naku, sayang talaga. Ang mali talaga dito mga ka-sideline, hindi na nga magkaedad, nagkasakit pa yung mas may edad. So pasang-pasa. Meron kaming bagong hatch, pero doon na namin inilagay sa tindahan. Yan, dyan sa pintong yan, meron din kaming sisiw dyan. Yan yung tindahan namin. Kaya wala rin akong upload kasi nga napaka-busy talaga. Papatapos na kasi yung taon. So hindi ko alam itatapon ko na ba to o hihintayin makabalik sa tamang katawan tapos i-free range doon sa dating backyard. Yan kasi yung technique ko, kapag hindi pa nakakatay, minsan tinatapon. Pinapagalitan ako ng tatay ko kasi bakit ko daw tinatapon sa mga hindi mataong lugar. Minsan rin yung mga pwede pang mapalaki para makatay ay iniiwan ko dun sa kanya. So pinapakain ng kanin. Yung pinapakita ko sa vlog na dating backyard, doon iniiwan ko doon. Ay nako, sayang yung pera mga sideline, sayang yung income. Sayang yung in-inject nating Norovit, sayang yung El Turo, sayang yung Promotor, sayang yung GMP4, sayang yung GMP3 na may halong 7 kinds. Maraming nasayang. Pero wala tayong magagawa, ganyan talaga sa breeding. Parang farming lang din. Mag-aantay ka ng 2 months to 3 months and then minsan babagyuhin ka. So ito, binagyo tayo ng kumpiyansa natin. Balik rin sa atin. Kahit pa magsinungaling ako, lalabas at lalabas to sa mga makakabili. So dapat wag ko na lang gawin. Kasi pagkarating doon, maaaring mamatay, maaaring hindi makasurvive. So sinong ako, diba? So yun, napakalungkot pero kailangan tanggapin. Sana matuto kayo sa akin mga ka-sideline. Bawal talaga yung ihaluin ang mas matanda. Hay nako. Bawi next breeding. Salamat. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pa-subscribe naman po ako. Napakalaking tulong po nun. Yun lang mga ka-sideline. Quick video lang po. Wala nang edit. Salamat.